Hi guys! Good morning sa inyong mga tanan. For today's video, maghatag na ako sa aking mga reactions, sa aking mga masasabi, for my past vacation. Anong masasabi ko sa mga na-observe ko when I go home in the Philippines? Anong mga natutunan sa bakasyon na yun? Well, before that, let me ask you something. Ngayon ko lang ito sasabihin. Char. Nakapag-subscribe na ba kayo? O baka hindi pa. Mag-subscribe kayo ha. Pero pag ganun, kasi I'm here now in the Hadika. Hadika means park. Katatapos ko lang mag-exercise, mag-walking. Nung lumabas ako kanina, it's a bit humid. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Pero, nung nandito na ako, tingnan nyo naman, naging gloomy ang ating kalawakan. So, ibig sabihin, pinagbigyan ako ng Panginoon na hindi ako mainitan masyado, diba? Para hindi masira ang aking kutis. Wow! Ayun. Lipat tayo dito. So, yun nga. So, before anything else, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe. And if you want to support my channel, please don't forget. Please don't hesitate. Don't hesitate to click my super thanks. Para naman magkaroon pa ako ng pondo for my upcoming mga plans ko about my vlogs. Kasi dito na tayo. Ito yung mga masasabi ko. Ito yung mga natutunan ko during my past vacation. Well, unang-una, masasabi ko lang, Philippines has changed talaga. Grabe. As in, pagdating sa mga tao, grabe yung pinagkaiba ng mga tao noon at saka ngayon. Sobrang change talaga yung mga pananamit. Alam niyo, pagbaba namin sa eroplano, pagdating namin sa airport, when I see people around, they are wearing yung sobrang baba ng mga damit. Sabi ko, wow. Sad to say, pagdating ko sa amin, yung mga alaga namin, yung mga pamangkin ko, yung anak ko. Ganon din pala yung pananamit. So, wala na akong masasabi doon. It's because yun na talaga yung trending. Sabi nga ng nanay ko, wala kang magawa. Yan ang mga nauuso ngayon. Wala tayong magawa, di ba? Yan. And, eto pa. Ang daming nabago. And, ang pinaka source ng pagbabago is pera. Alam mo yung bawat kilos mo, kailangan may pera ka. I don't know, for me, kasi 'di ba bakasyon, 'di ba? OFW, or I'm just not used to the way of living. Pero siguro yung iba kahit walang pera okay lang. Mabubuhay naman sila because sanay na, 'di ba? But for us na sanay na kumikita lagi, may kinikita lagi. So, parang it's very hard to see the people na, paano sila nabubuhay ng ganyan? Paano bukas kung wala nang masaing, 'di ba? Ganun. Well, wala lang, nanibago lang siguro talaga ako. Noon, parang kaya ko naman noon. But, kaya lang,
noon hindi rin ako nawawalan ng pera, hindi rin ako nawawalan ng trabaho. But seeing people na walang trabaho, parang ang hirap. 4, 5 years na hindi ako nakauwi, ang daming nabago lalo na sa amin. Yung kalsada, as in ang ganda na, ang laki ng improvement nung kalsada namin. Yung dating nilalakad ko nung high school ako, eh, para na siyang park. Ang ganda na, at saka meron ng marami ng mga establishment sa mga gilid ng kalsada, at kahit saan-saan meron ng mga nagtitinda ng mga spare parts ng motorcycle, or halos lahat ng tao meron ng sasakyan. So what I've learned on this vacation ay yung sa puso ko talaga. I need to struggle more. I need to work hard more. Para sa plano ko na pag stay, you know? Parang naisip ko kasi parang, Chucky, hindi ko kaya na walang pera doon. Yep. Ah, ah, ano, yung nakikita ko yung mga bata na, ah, auntie, bilhin mo na ito, bilhin mo na to, pambili lang ng pastel. Parang ang sakit sa ano, parang, paano kaya yung mga anak ko noon? Ano kayang, naranasan din kaya nila yung ganun? It reflects on yung feeling na iniisip mo rin yung past, yung mga naranasan ng family mo. Kaya parang hindi mo kayang magmalaki na ano, na meron kang kunti ngayon, meron kang medyo nakakaangat ka ng kunti, ganun. Parang hindi ko masasabi na, I'm rich. Hindi naman talaga, di ba? Hindi naman talaga ako rich. Bakit nga ako bumalik dito, di ba? Kasi yung baon ko na pera, ubos na. Di ba? Natutunan ko na I need to work hard talaga. Kailangan ko magsikap para meron akong pangpuhunan in case na mag-stay ako doon. In case na hindi na ako magtatrabaho dito, I need to earn, I need to save for the future. Actually, wala naman na talaga akong papag-aralin kasi malaki na rin sa Angela. Wala na kaming maliit na bata. Mga apo, mga pamangkin. Pero iba rin yung kailangan din talaga na meron din kaming pagkukunan. Meron din akong pagkukunan ng pera sa araw-araw. At saka marami akong plans. Marami akong plans sa aking pag-stay sa Philippines. Gusto kong mag-explore. Parang parang naano ako dun sa naengganyo ako dun sa first hike namin dun sa Lake Hunon. Sabi ko, next time, kahit may konting budget para dun, 'di ba? And para meron din akong mai-share sa inyo, 'di ba? So, that's all for today. Medyo mahaba-haba pero sorry and thank you. Update lang ako sa inyo guys. Thank you for supporting my videos. And sana hindi kayo magsawa no na manood sa mga pinapalabas ko, sa mga ina-upload ko. At sana i-share nyo din yung aking mga videos. And sana support din on my videos through clicking my channel membership or clicking my super thanks. Thank you so much guys. Till then,
See you in my next video. Babush!